Hello everyone! Ngayon unahin natin sa pag-upload itong mga ginawa kong toppers kasi nga medyo mahaba-haba. At yung anak ko gusto din sumali sa aking pagbo-voice over. Ganito lang ako gumawa ng toppers ko para hindi ko naman pahirapan yung sarili ko, diba? Itong toppers na ito ay pinirin ko na lang. Naghanap ako sa internet kung saan ako pining kukuha. At saka wala tayong cutting, ano ba yung tawag yun sa mga cutter na yan na may animals na talaga para easy life. Kaso nga lang wala tayong pambili at saka medyo pricey, kaya yan dito tayo sa tiis-tiis ganda, charot. Kahit maabutan tayo ng 1 taon dito, pero keri boom boom lang, charot. Bago to siguro natapos, nakaka 12 hours ako sa paggawa lang ng ganitong toppers at sa pag cover ng cake natin. Kasi basta corndant or fondant toppers or design ng cake, napakahirap talaga at mabusisi sa paggawa. Nakita niyo yung trending na cake na nagpasi pala yun, di ba? Nakita ko kasi sa Facebook, yung customer niya, akala niya same na same doon sa itsura ng cake na reference niya. May ganyan talaga mga bakers na baguhan pa lang siguro at saka hindi pa alam kung paano masusolusyonan, makahanap ng mga paraan para kung paano gawin. One time nakaranas ako niya, diba? Si Sir Jordan pa yung nag-order. Oh my God! Ang sabi ko, paano ko malalaman pag hindi ko na-try? Diba? Sir Jordan, shoutout sa'yo! Thank you pala sa sa pag-trust, diba? Ano pa yon? Sugar sale? Ano bang tawag dun sa sugar na mini-melt at saka pinapatigas? Diyos ko, day, ilang ulit pa ako doon sa paggawa. Marami ng sugar na sayang ko noon. Pero in the end, nakuha ko naman siya. Ayun lang nga, trial and error. Walang baker na perfect. Sa isa mo palang ginawa, mapa-perfect mo na talaga. Tapos yun ending, nilagay ko sa oven yung cake para sana pa-cool down ko. Kaso nga lang, oh my gosh! Yung oven, di ko alam, naka-on pala, tapos naka-on sa itaas niya kasi yung oven natin pwede pang lechon at saka pang bake. Kaya ayun, di ko alam na nakabukas pala sa itaas. Kaya ayun, ang sabi ko, parang may naaamoy ako nakakaiba. Ayun. Diyos ko, dahil nasunog na yung itaas. Ayan, hanap na naman tayo ng solusyon. By the way, ito ay ginawa ko lang yung lettering na toppers. Wala tayong cutter na medyo malaki-laki. Kaya yan, nag-DIY tayo, diba? Medyo marunong naman ako sa mga fonts na ganyan. Kung may susundan ako, kuha naman siya slight. Hindi naman masyadong perfect, pero okay na. Maintindihan mo naman at medyo maayos naman yung itsura ng ating lettering, diba? Back to the story. Tapos noon, nakatapos na ako sa bihis. Ilalagay ko na lang sana yung sugar lace. Kaso nga, sugar sale pala yung tawag, lace ba? Ano ba? Kaya ayun, sabi ko prepare na ako, pwede ko na i-deliver. Ayan, nilalagay ko na lang. Tapos ang Jenny, may namamaho ng cake sa silid ng oven. Tapos na-melt yung whipped cream natin kasi nga mainit. Kaya ayun, naman ako, grabe yung kaba ko na to the max, hindi mo talaga maanuhan. Pero sabi ko, kalma lang, kalma, mahanapan natin yan ng paraan. Kaya ayun, yung sa itaas niya lang medyo na nasunog, pinalitan ko na lang yung icing. Ayan, todo na naman tayo kuha ng icing doon at saka batihin o yan. Sabi ko, kalma lang, matatapos din to. Kaya ayun, medyo natapos din, kaso nga lang nabawasan yung size ng cake natin. Ayun, pero okay naman yung itsura niya at saka outcome, medyo malapit-lapit naman. Hindi naman tutong copy na ganun talaga. Importante ma-provide mo yung
medyo malapit sa cake niya, di ba? Kaya ayun na, napaka na experience yun na hindi ko mamalimutan. Ay, nako. Okay lang nga guys. Pag hindi nyo talaga kaya yung design ng cake, sabihin nyo sa customer nyo na hindi nyo kaya, na magagaya nyo talaga. Kaya para naman ma-inform nyo talaga yung customer nyo at hindi sila mag-expect na ganyan talaga yung itsura ng cake na order nila, di ba? At dito naman kay Ma'am RJ, thank you so much for always trusting Amis Cakes and Pastry simula day 1 hanggang sa mag 1-year-old ng kanyang baby. Ayan, napakalaking tulong po sa inyong pag-order palagi every month. At saka, mamimiss ko yun. Graduate yung baby mo dito. At hindi na ako makagawa ng cake next month kasi graduate na nga, diba? Ayan, napakasaya ko at happy birthday sa iyong baby at saka good health lang palagi. Maraming salamat, Mama, at nahirapan ba yung mister mo kung saan location ko at paano niya kukunin, no? Na medyo nahirapan siya sa paghanap, charot. Tawang-tawa nga ako kanina kasi nga medyo sa ulado niya naman yung daanan, pero ang sabi niya sobrang layo naman dito. Pero sabi ko okay na yan, nag-road trip ka, charot. Sa toppers natin, ganyan lang tayo gumawa. Ikakat ko lang yung mga importanteng details. Minsan yan, ako na lang nagmatumaton. Yung matumaton, ano ba yan sa Tagalog? Ewan ko ba? Ayan, ginagawa natin yung elephant. Dapat kapag isa kang baker, meron kang initiative, common sense, mga ganyan guys, kung paano nyo i-handle yung sarili nyo kung hindi nyo talaga kaya. Dapat sabihin nyo na sa sarili nyo, laban lang, kaya ko to. Kahit hindi na, kaya na lang tayo dito, charot. Basta ganyan guys, sabi ko kahapon, parang hindi ko alam kung ano gagawin ko dito Syempre, inhale, exhale muna bago natin gawin yan. Kaya ayan, nairaos ko din na maayos yung cake natin. O diba? Nag-DIY lang tayo dyan, pero yung itsura niya malapit-lapit talaga sa expectation versus reality. Kaya nagbubulol-bulo na tayo dito. Medyo mahaba-haba tong video na ito, is naka 13 minutes yan. Medyo mahaba yan. Yung paggawa ko dyan, nakaabot ako ng more than 12 hours. Hindi naman more than, yan. Basta 12 hours lang. Nagsimula ako dyan mga 12 p.m. at saka natapos mga 12 a.m. na. Yun, diba? Grabe yung paggawa ko niyan, diba? Gagawa pa tayo ng box. Ayan. At by the way, may kasama pala itong cupcake, is free ko na lang sa kanya kasi nga every month dito siya nag-order. Once nga nag-order ka dito sa akin every month na walang palya, may free cupcakes ako na 12 pieces. Ayan guys. Ayan, ganyan tayo alwan. Ano mas Tagalog dyan? Basta ganyan. Ganyan lang ako gumawa ng giraffe. O diba? Ganyan lang kasimple guys. Kung bet nyo ng itsura niya, go. Depende naman sa inyo yan, diba? Every time nagagawa ako ng cake, nakakalimutan ko palaging kumain muna. Ganyan talaga tayo focus sa ating ginagawa. O diba? Kung gusto nyo matuto kung paano gumawa ng mga toppers na ganyan na 2D, maghanap na lang kayo sa internet na pwede nyong i-cut na may susundan kayo para naman medyo madali at hindi na kayong bumili ng cutter. Kaso nga lang, pag hindi cutter yung gagamitin nyo na may animals na, medyo mahihirapan nga talaga kayo. Ayan. Basta, ganyan lang guys. Medyo mahirap pero carry boom boom na rin. At sana napasaya ako si ma'am at saka yung kanyang baby. Sinend ko muna sa kanya syempre para naman makita niya kung ano na yung cake niya, kung kamusta na ba, may kailangan mo mga idagdag. Ayan.
sabi niya, yung pangalan niya is isang sentence lang. Sana sentence. Isang ano ba yan? Basta ganyan. Inubos ko na lang nilagay yung pangalan niya para naman complete, diba? Para satisfying. Ayan. Ganyan lang tayo gumawa ng zebra. O diba? Parang baboy. Sabi ko parang ang pangit, dagdagan natin ng ganito para naman mabubuhay-buhay yung itsura niya, o diba? Nahirapan pa ako dito sa pag-roll ng mga block na yan, mga details niya. Pero nairaos natin na maayos at maganda. Yun talaga, basta love mo yung ginagawa mo, hindi ka talaga susuko muna. Ayun, patuloy lang, laban lang. At dito ako na medyo nahirapan sa may monkey na ito. Sabi ko, paano ko pa ito gagawin na nakabitin siya sa itaas? Kasi yung reference, may ganyan sa, sa gitna, may dalawang niyog. At saka may monkey sa gitna para na ayan, ginanyan ko lang siya guys. Sabi ko, lagyan ko kaya ng toothpick sa gitna at saka lagay yung mga floral wire para naman hindi siya matanggal ng madalian. Ayan. At saka sinapawan nyo na naman ulit. Yan, nagkata naman tayo. Ganyan ka talaga kauti. Okay lang para naman maganda tingnan at saka hindi messy tingnan, diba? Dapat natin takpan yung mga dents sa mga yan. Para naman maganda tingnan. At ganito kung gumawa ng niyog. Sabi ko, parang nahirapan ko naman yung sarili ko. Ganyan yung process na ginawa ko. Kaloka! Nauli ko na naalala na pala na may ko dito, may floral tape. Kaya ayun yung ginamit ko. Sa umpisa, ganyan yung ginawa ko sa isang niyog dyan. Kaya ayan, medyo pahirapan tayo dyan guys. Ayan, ito na second ko na to. Second niyog na gagawin. Ayan, ginamitan ko na siya ng floral tape para naman madali at saka paikot-ikutin mo lang sana all, pinapaikot-ikot. Kanya lang ka-easy guys. Sabi nyo na yan sa sarili nyo, hindi nyo kaya pero kaya nyo yan, charot. Actually ako yung nag-send ng reference kay ma'am. Sabi ko ang cute, gusto kong itry na syempre i-challenge yung sarili ba, kaya ayun. Na-challenge niya tayo. Sa next video ko makikita nyo dyan kung gaano ako nahirapan sa paglagay ng monkey na yan, kung paano ko pabitin-bitinin ayan, na hindi masisira sa pag-travel. Kasi itong cake na ito ay dadalhin pa sa Varotac. At saka dito ko sa San Miguel ha, medyo malayo-layo yun. Kaya si sir nagreklamo na ang layo pala, charot. Kaya ayun, at least worth it. At saka ito yung the most beautiful cake that I made na fondant. Fondant pala to siya guys at hindi fondant. Maganda yung fondant kasi nailalagay ko sa chiller at saka hindi naguhulas or nagmi-melt o nagiging humok. Ano ba yan tawag? Malambot. Kanya lang ko guys gumawa ng mga toppers. I hope you enjoy watching this video. Don't forget to like, share, and follow this page. Bye! Thank you so much! Bye! Love you all, Mama Kiss Lagpok!